base dun sa video ni Kong Leviste, ang sinasabi niya doon, wala akong ina-accuse dito. Ang sinasabi ko dito, yung isa sa mga bombastic na revelations niya, dun sa kanyang press conference kanina, is that, nagpakita siya ng Viber communication sa lahat ng mga congressman, na kung saan sinasabihan yung mga congressman na, oh okay, mag-submit na kayo ng mga projects ninyo. Ang sabi doon, good afternoon, Chiefs. Please be reminded of the submission of hard and soft projects for fiscal year 2026. 150 infra for district representative, 160 million infra for party list representative, and 30 million soft for district and party list representative. Okay? So, yung hard project na tinutukoy dito, mga DPWH project yan. Infrastructure project. Yung mga soft projects yan, yung mga ayuda-ayuda. Okay? Yan yung mga ayuda-ayuda. So, ngayon, base dito sa communication na to, it proves that budget is being dangled in the House of Representatives na, eto, 150, mag-isip kayo ng project dyan. And then perhaps, according dun sa, kung nasa good side ka o nasa bad side ka ng gobyernong ito, they might give you funding para dun sa mga pinropose mong budget. So ngayon, itong si Leviste, isa yun sa mga major na pinakita niya, no, na hindi ito hearsay. In fact, ito ang sistema sa House of Representatives. Naka-receive ako ng communication na ganito yung sistema dito sa House of Representatives. They will require you to provide list of infra projects and from infra projects and soft projects. Widely documented fact na bawat congressman ay pwedeng mag-insert ng 150 million pesos sa NEP. Ito po ay ibibigay natin sa June at kasama sa lumalabas na NEP sa July. Ako po mismo ay nag-permit lumabas ang mga multipurpose buildings na para sa mga eskwelahan sa aking distrito. Ang mga ibang congressman, for example na party list, ay nagsusulat. Minsan hindi nagsusulat. Pero nagsasubmit. At sa sarili kong distrito, meron din mga projects na lumabas sa NEP na in-insert ng ibang mga party list. Kasi ang mga party list, minsan nga ay nagsusulat. Kaya alam kong tunay na ginawa ito, hindi lang sa ilan sa amin, kung hindi pati sa mga party list. Kasi may mga party list din na nagsulat sa akin na ito po ang sinabit namin sa DPWH in June at yun ay lumabas at nasa NEP ng unang distrito ng Batangas. At base dito, pwede nating sabihin may at least 150 million pesos DPWH budget insertion para sa bawat congressman. Hello. Hindi lang po para sa mga district representatives. Not saying that hindi po dapat ito. Gusto ko lang pong linawin ang facts. Every party list representative can submit projects into the NEP. There are some maybe that don't. And if I'm not mistaken, if you're not part of the party list coalition, maybe you're not given because the allocations are submitted to the parties and it's the parties that submit them to the DPWH for the preparation of the NEP. But because may isang kasamahan sa Kongreso na nagsabi na nagsinungaling ako at may iba pang mga nagsabi na hindi sa GAB man lumalabas, hindi sa NEP. I just want to set the record straight. According to this, hindi lang 50. Dagdag pala para sa party list. May 160 million pesos infra for party list rep na pwedeng ipasok sa DPWH NEP. May 160 million pesos infra per party list representative na pwedeng ipasok sa DPWH NEP. Does anyone have questions about this? Hello. Now, Ayan. Ang tawag dito, hindi ko alam kung natapos nyo na lahat yung video ni Kong Leviste.
meron siya, parang press conference siya eh. Nag-start yung live ni Kong Leviste, parang putol na, parang it has been going on for quite some time. Pero pinakikinggan ko yung mga questions during the press conference. Kasi may mga media men na nagtatanong eh. Ayan, hello, hello. Teka lang hindi ko nakikita yung mga comments niyo. I do not know what is wrong. But let me. Ayan, tingnan ko lang yung ano ha. Ba't di ko nakikita? Ay. Ayan na. Okay. Ito. Okay. Ayan, nakita ko na si Lejak, si May Rosero, hello. Ayan, Little Gold Dove, hello po sa inyo. Ayan, okay. Hi po, first time nakaabot, sabi ni Little Gold Love. So yung yung para siyang press con. So may mga media men na may access dun sa press con ni Kong Leviste. So pagkatapos they ask questions to him dun sa mga Cabral files. There were several details doon sa pag-acquire niya ng files na nilinaw ni Congressman Leviste. Isa na nga doon is that yung Cabral files ang nagbigay daw sa kanya si Vince Dizon. Si Vince Dizon daw. Ayun. So ngayon, but it is clear that the Cabral files came from Cabral. They are reacting, Kong Leviste is reacting doon sa reaction ni Yusek Claire Castro na nagsasabi na yung files na meron siya, hearsay naman yan, ganon. Nila, dina-downplay kasi ng Malacanang, yung files naman na yan, tawag dito, hearsay naman yan. Kasi kung si Cabral lang nagbigay sa'yo, how are we going to know na yung files na yan ay legit na files? Okay. There are so many ways on how to prove that the files are legitimate, Etong si Claire Castro, parang nakalimutan yata niya na yung files kapag kunwari it is in the official possession of DPWH, it is acquired through communications, back siya by certain request, ganyan. Madali namang madaling ma-figure out yan kung totoo yung document na yun o hindi. So ngayon, itong si Kong Leviste, ang sinasabi niya is that itong document na meron ako, this is obtained from DPWH Secretary himself, Vince Dizon. And because of that, kumbaga, parang hindi mo na mako-question to, yung authenticity ng file. Ayun. Kung sa US may Epstein file, dito sa Pilipinas, Cabral files. Ayan, okay. So anyway, bakit ba importante yung Cabral files? Yung Cabral files kasi, importante yan kasi nga, diyan nagkakaroon ng space na magkaroon ng bentahan ng project. Magkaroon ng space ng bentahan ng project, okay? By inserting that project sa NEP level pa lang, okay? Review lang tayo ng very, very quick sa budget process. Yung budget process kasi magsa-start with the NEP. The NEP is prepared by the executive, pasensya na, meron akong mga nagkakaroon ako ng breakout, ayan. Yung NEP kasi, it is prepared by the executive branch of the government. The executive branch of the government, kunwari sa DPWH, yung mga project na DPWH, of course, yung secretary yan at saka yung USEC ang nagpe-prepare ng budget dyan. If you remember, si Yusek Cabral ay director ng planning division ng DPWH. Yung mga government agencies, ang planning division ang responsable sa pagpe-prepare ng budget.
So that is why the position of Yusek Cabral, naaalala nyo yan, yung mga nanonood ng live ko before, yung mga regular na nanonood ng live ko before, when Yusek Cabral started showing up and being interviewed doon sa investigation sa Senate at saka sa Congress tungkol dito sa mga flood control project, I already said, itong si Yusek Cabral na to, malaki ang role nito. Kasi nasa planning department siya ng DPWH eh. So, responsable talaga siya doon sa pag-allocate ng, na paglalagay ng kung ano ba yung mga project na dapat ponduhan. Remember, sino nga yung senator na nagsabi na tinext siya ni Cabral na parang, ano po ba yung mga projects ninyo na gusto nyong ilagay sa NEP? Something like that. Na parang gusto makipagkita ni Cabral at sasabihin ni Cabral, I can't remember it. I think it's Joel Villanueva. Joel Villanueva or Jinggoy Estrada. Correct me if I'm wrong, no? Pero either dun sa dalawa na yan, na ginawa nilang ano yan eh, finlag nila yung issue na yan eh. Sinabi nila si Cabral, nag-message. Hindi si Soto, yung nagpunta sa office niya, tas nagtatanong, ano po ba yung gusto nyong ilagay sa NEP? Something like that. Was it Lacson? Basta isa sa mga senators. Isa sa mga senators yan. Ongoing pa yung Senate Blue Ribbon Committee. Hindi naman masyadong importante right now to determine kung sino yung ano na yun, kung sino yung senator na yun. But the point there is, there were already badges na itong si Yusek Cabral, she goes around with different legislators asking kung ano yung mga projects na gusto nilang ilagay sa NEP. Okay? Kung ano yung gusto nilang ilagay sa NEP. So, ngayon, doon sa files ni Cabral, may mga proponent ng mga projects. Okay? May mga proponent ng mga projects. So, basically, yung mga inilalabas na document ni Kong Leviste, kasi, if you notice, si Kong Leviste, sinasabi niya, klaro dun sa mga ano niya na, ito nilalabas ko to. Kasi supposedly, dapat ito transparent. I am not saying na merong mga kasalanan ang mga ano dito, ang mga legislators. I am not saying may corruption na nangyayari. What I am saying is that this is part of the process, and if you are not taking any money, you're not taking any money from the budget, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nag-hocus-pocus dyan sa mga construction project na yan, you should be able to explain. Okay? Yun yung thrust nung mga exposés ni Leviste. Okay? Hindi siya nang-aakusa, wala siyang inaakusahan. Ang sinasabi ni Kong Leviste, it looks like na kumbaga parang hindi nga ganun ka hindi nga ganun ko parang ka-spicy yung approach ni Kong Leviste dito eh. Kasi sabi ni Kong Leviste dito, oy, your district had, let's say sabihin na natin 20 billion allocation. 'Di ba? 20 billion allocation for projects. If merong ganung kalaking pera ang distrito mo, then you explain saan napunta 'yan. Ano yung mga projects na 'yan? Ano yung mga projects na nakuha mo? 'Di ba? Ganon. Ang katakataka kasi ang point kasi ni which is something that would benefit all of us is bakit tayo niyong aminin at bakit niyo tinatago? At bakit niyo tinatago yung participation ng legislature sa pag-identify ng mga projects na gusto nyong malagay sa mga distrito nyo? And sa totoo lang, I think what Kong Leviste is saying is the pork barrel is in DPWH. 'Di ba? Ma'am, pagpasok ng data sa information management system, kayang-kaya agad palabasin ang gusto mo malaman na milyones na text or information, lalo na kung naka-Excel file. Kayang-kaya ng mga IT yan. Sabi ni agree ako dito kay ML. Kasi lahat ng offices, lahat ng government officers, may data data management system, no? Yung going in and out ng mga file, version 1, 2, 3, 4, 5, nakaayos yan. Nakaayos yan. So, if it is a document imputable to the office of
Cabral, Yusek Cabral, madaling makita yan sa records. Ganon. Sinabi niya yan, kabaho pa niya sa Senado, mag-message si Cabral sa kanya. Hirap sa atin ang daming haka-haka, puro kuro-kuro at mga opinyon na nagpapagulo sa sitwasyon. Sabi ni Edwina Bon, yung haka-haka po dapat nakabase siya sa mga logical reasoning at sa facts. Ganon. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka maghahaka-haka, you will not have any direction on how to approach the problem. Ganon. Kasi hindi naman natin talaga malalaman yan not exactly magsipag-aminan tong mga to So at this point, sa totoo lang, importante na humaka-haka ka. But yung haka-haka mo, ang value ng haka-haka mo should be based on facts and should be based on reason. Ano yan? Should be based on reason. Ganun lang kasimple. Ayun. Hypothesis kumbaga, sabi ni Cloud. Correct. And there's nothing wrong in doing a hypothesis, ganyan. Okay. So ngayon, base dun sa video ni Kong Leviste, ang sinasabi niya doon, wala akong ina-accuse dito. Ang sinasabi ko dito, yung isa sa mga bombastic na revelations niya, dun sa kanyang press conference kanina, is that, nagpakita siya ng Viber communication sa lahat ng mga congressman na kung saan sinasabihan yung mga congressman na, okay, mag-submit na kayo ng mga projects ninyo. Mag-submit na kayo ng mga projects ninyo. Okay? Ang sabi doon, good afternoon, Chiefs. Please be reminded of the submission of hard and soft projects for fiscal year 2026. 150 infra for district representative, 160 million infra for party list representative, and 30 million soft for district and party list representative. Okay? So, yung hard project na tinutukoy dito, mga DPWH project yan. Infrastructure project. Yung mga soft projects yan, yung mga ayuda-ayuda. Okay? Yan yung mga ayuda-ayuda. So, ngayon, base dito sa communication na to, it proves that budget is being dangled in the House of Representatives na, eto, 150, mag-isip kayo ng project dyan. And then perhaps, according dun sa, kung nasa good side ka o nasa bad side ka ng gobyernong ito, they might give you funding para dun sa mga pinropose mong budget. Okay? That's the first red flag. Yang simpleng Viber communication na yan, if we would be able to prove that this one came from the Secretariat of the House of Representatives, first, ang ini-indicate niyang Viber communication na yan is may mga power ang mga legislator na mamili ng project. Okay? May mga power yung mga legislator na mamili ng project. And then pangalawa, okay? Of course, syempre, depende kung nasa good side ka or nasa bad side ka ng liderato ng House of Representatives, mapagbibigyan yung mga proposals mo. Okay? Number 3, because of this communication, okay? Because of this communication, it is very clear na yung sipsipan sa House of Representatives is going to be controlled by whether or not you are on the good side of the House of Representatives leadership. Kasi magpo-propose ka ng mga budget, ikaw magfi-fill out May Excel sheet pinakita ni pinakita ni Kong Leviste na pero pasubmit talaga lahat. So ibig sabihin yung mga congressman, meron silang say sa pagdetermine ng infra. Ilan ang congressman? And you are giving them 150, 160 per? Diba? Sabi ni Cloud, is it the job of the Congress to have project? That is the question. So that's another issue. Kasi parang, bakit kayo magpo-propose ng project? Diba? Bakit kayo magpo-propose ng project? In the
first place, yung proposal ng project, it is an executive function. 'Di ba? So, anong ginagawa niyo dyan? Ba't kayo nagpo-propose ng project? Ba't kayo nag-identify ng mga projects on your end? 'Di ba? So, yun yung nakakaloka. Makita mo talaga dito yung dynamics sa House of Representatives na, okay, they are dangling the budget in order to control the House of Representatives. You know, that's the logical conclusion for this one. That the legislator would have a say on what project is going to be approved, is going to be part of the DPWH project or not. Okay? Ganito, no? Yung House of Representatives, hawak nila yung power of the purse. Yung power of the purse, they can actually determine whether or not the proposed budget, the proposed project is prudent or not. Dapat bang pondohan yung tulay sa Timbuktu? Dapat bang pondohan yung bridge na yan sa ganito? Yung kalsada dito sa lugar na to? The House of Representatives is going to decide whether or not prudent na gastusan yung project na yan o hindi. But, I would say that the House of Representatives should not have any say kung ano ang dapat na pondohan na project. Hindi dapat silang namimili. 'Di ba? Hindi sila dapat ang namimili. Madam, nahihirapan tayo now sa gobyernong bangag kasi lahat kaya nilang bayaran. Maraming pera kasi silang nakulimbat. Kapit lang tayo sa isa't isa at sa Diyos, madam, sabi ni Nivra. How about yung congressman ka na lang para di tayo maloko ng magnanakaw? Congress at Senate. How about maging Congress? Sino, ako? Patawa kayo? Diyos me. Ayan. Philippine Congress is out of translation. They forgot their true work. Totoo. Totoo. So ngayon, you know, that is the reason why I really wanted to listen to, I really wanted to listen to Leviste, to Leandro Leviste. Kasi, medyo lang siya, yung parang nahihirapan siyang magtagalog. At saka hindi pa siya ganun katatas. Pero yung direction niya in doing this, I kinda like it. Na gusto ko yung direction niya in approaching itong pag-reveal niya ng Cabral files. Ganon. So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Leviste dito, di ba nag-propose kayo lahat? Di ba pinag-fill up kayo ng House of Representatives ng hard and soft projects for fiscal year 2025? Dapat, kung nag-propose kayo at nag-submit kayo, ipakita nyo. Di ba? Ipakita ninyo, identify ninyo, and dapat hindi kayo nahihiya dyan. And I agree. Kasi pera ng bayan yan, hindi nyo pera yan. Diba? So ipakita ninyo ng bonggang-bongga kung ano yung mga proposals ninyo doon sa dito sa panawagan ng House of Representatives na mag-fill up kayo ng 150 infra projects, 150 million worth of infra projects, and 160 infra for party list, for district representative and for the party list representative, and 30 million soft project for both. Diba? So, yung in effect, ang ginagawa ni Congressman Leviste is, mababad trip kayo sa akin kasi tinatago nyo nga to eh. 'Di ba? Tinatago nyo nga tong tinatago nyo nga tong proseso na to eh. So, ba't niya tinatago? Kung wala kayong tinatago, hindi kayo matatakot na sumagot dun sa challenge niya. 'Di ba? Pag may ebidensya kayo kay Marcos, dapat file a complaint, hindi yung putak ng putak. Edwina Bon, 636, ang presidente po ay immune from suit. Hindi mo po siya pwedeng ma-file ng complaint. Nagets nyo po ba? Ayun. MNR lang sa kalam, sabi ni Sheila. Oo naman, sa kalam mandakman ang nota ng security guard na si Hassam Kana. Yes. So, si mahal na Reyna Edwin Hamora, yes, sakalam talaga siya. Sakalam mandakma ng nota. Because in the Philippines, it's normal
normal. 'Di ba? Pwede naman, madam, takbo kayo ni SAS, gawa kayo ng party list, supportahan ko kayo naming OFW para makapagbardago lang kayo sa Kongreso, madam. I don't think that is an appropriate solution. Ayun. Ang tigas ng rice eh. It's choking. Hmm? It's choking po yun. Talking na rice? Wala na rice eh. Ngayon ko lang nalaman na may immunity ang presidente sa charges, sabi ni Diste. Wala. Immune po ang presidente from suit. Hindi niyo po pwedeng i-demanda ang presidente. Ayun. Yan ang alam mo isagot, Salma. Sabi ni Sheila. Oo, at paulit-ulit ko sasabihin, Edwin Hamora, mandarakma ng nota. Edwin Hamora, manyak. Edwin Hamora, dinemanda ni Hassan Kana kasi nilalamas-lamas ang legs niya araw-araw. At sinabi niya na in the Philippines, it's normal. Ulit-ulitin natin yan hanggang pumutok ang mga ugat ng mga Pukesa Marie. Ayan. Ganon. Kailangan malaman ng lahat. Kailangan malaman ng lahat ng tao ang ang fake na pinaglalaban ni Edwin Hamora. Logic pa. Ginamitan mo ba ng logical analysis yung pandadakma mo ng nota? Edwin Hamora? Ginamitan mo ba ng logical analysis? Ayan. Ganon. Huwag kasi masyadong manyak. Dapat kasi tanungin mo kung gusto ka o hindi. O, di, pagka nagdakmaan kayo, kung may consent, edi alidakma yun. 'Di ba? Pagka walang consent, huwag ka nang dadakma ng notch. Para hindi ka na mong problema sa pag-settle ng case mo. Ayan. So, yun po. So, ngayon, balik tayo dito kay, Leviste. So, ngayon, itong si Leviste, isa yun sa mga major na pinakita niya, no, na, hindi ito hearsay. In fact, ito ang sistema sa House of Representatives. Naka-receive ako ng communication na ganito yung sistema dito sa House of Representatives. They will require you to provide list of infra projects and from infra projects and soft projects. Ganyan. So ngayon, inamin rin ni Leviste na when he's actually trying to investigate on the ano yung makeup na 799, anong brand? Gusto ko matry yung lipstick. Sabi ni Proudly Bisdak ako. Ang pangit kasi ng pangalan eh, parang galis. Ming. Maanji. Chinese brand. Ganon, pero maganda yung lipstick. Ayun. Ma'am, yung na-expose sa Cabral Files ay nakafocus more sa pondo ng flood control projects na dinugas through DPWH, either ghost o wala sa specification mga projects. Hindi pa na-expose yung climate, sabi ni ML. Actually, sa totoo lang, sobrang dami ng documents eh. Kasi medyo nakaka-overwhelm na rin. But ang point is, each and every representative should be transparent enough to declare, all of them should issue separate statements. Okay? Yes, I submit hard and soft projects for fiscal year 2026. The projects that I submitted for consideration are the following. Ganyan, explain lang nila. Kasi what if yung project na yun talaga namang nilabi pala nila because there is really an urgent need dun sa kanilang constituents. 'Di ba? Ayun. Joey, bakit umiyak si Leviste?
When I watched the live, and when I revisited it a while ago, parang 2 beses siyang umiyak if I remember it correctly. Yung una, yung tinatanong siya kung bakit, ang tawag dito, kaya ka ba nagsasalita ngayon? Kasi, hello, Betaray Bill. Maraming salamat po sa inyong pa-super stickers. Ayan. Yung isa, yung isang tanong is, ba't ngayon ka lang nagsalita? Kaya ka ba nagsalita kasi inipit yung budget mo, ganyan-ganyan, or whatever, ganyan-ganon. Tapos, sabi niya, nahirapan siya kasi nga, isa sa mga parang negotiation na ginawa sa kanya is that, kapag katinuloy mo yung mga sasabihin mo, hindi ka makakuha ng pondo. Ang hinihingi ni Leviste is pondo, additional na pondo para sa school projects, classroom projects dun sa kanyang distrito. Dagdagan yung mga classroom sa kanyang distrito. Tapos ngayon, parang, sabi niya, parang, syempre, natatakot ako kasi yung mga constituents ko yung magsasuffer, ganyan. Yun yung first part na parang naiiyak si Kong Leviste. However, inamin rin naman ni Kong Leviste na after all the back and forth, naibigay sa kanya yung additional na budget para doon sa classroom na hinihingi niya. So, ibig sabihin, in so far as yung district niya ang concern, yung distrito niya, okay naman. Naibigay naman yung kanyang pangangailangan, yung budget na kailangan niya para sa distrito niya. Nevertheless, tinuloy pa rin niyang magsalita. Tinuloy pa rin niya yung pag-reveal ng mga files ni Cabral. Yung pangalawa, I think it has something to do nung na-mention na yun nga, namatay na si Cabral, na tingin nyo ba kaya nagpakamatay dahil yung mga ganun-ganun parang may ini-insinuate nila na may kinalaman yung pagkamatay ni Cabral doon sa files na hawak niya. Ang naiyak si Leviste dahil parang bakit natin kung wala kayong tinatago dito sa mga files na to, kung itong mga files na to is something that you can defend, hindi tayo dapat pahantong doon sa punto na meron ng namamatay. Ayun. Legal ba na gamitin nila yung budget against him? No. Kasi bribery yun. Ayun. Legal, baka nag-inarte lang si Leviste. Well, yung pag-iinarte ni Leviste is something that is very useful to all of us. Kasi malaki yung ambag nun for transparency and accountability. Ganon. So, sa pagkakatanda ko, parang 2 beses siyang parang naiyak Yun nga yung nung una, when he was talking about yun sa budget na para sa kanyang constituents, at saka, ewan ko, parang feeling ko natitrigger siya dahil yung malamang inipit-ipit yan si Leviste rin Inipit-ipit, binuli-buli, ganyan. So parang, it seems to me na, tinakot-takot rin siya na, at the expense of his constituents, kung bibigyan siya ng budget o hindi. Bakit ayaw pa niya ilabas? Sabi ni Suzuki, nilabas na niya. Tapos, inamin ni Leviste na, actually, nilabas ko na to. Parts nung isa sa mga source ng PCIJ doon sa allocables na pinublish ng PCIJ noong November 2025 is from him. Ayun, inamin rin niya. So, sabi niya, yung mga nagsasabi na ayaw kong ilabas, hindi, ilalabas ko to. At yun nga, nilabas na niya. Yung 2023 to 2025 na allocables, inamin niya na isa siya sa mga source ng PCIJ doon. Hindi lahat siya yung source doon sa PCIJ expose. Pero some of it, siya ang source. Inamin niya. Ayun. Wala ba sa news na nilabas ni Leviste? Inaabangan ko nga, walang balita. Yun nga yung nakakaloka. If you're going to look,
Punta tayo sa ABS-CBN News. ABS-CBN News. Ayan. Ano ko lang ha, i-ano ko sa inyo. Ayan, ABS-CBN News. Okay. Mag-scroll lang down lang tayo para makita lang natin kung may balita ba tungkol kay Leviste. Ayan, 2 minutes ago. Ayan, pero not Leviste. Ayan, Vice Ganda, Kim Chu, Weather News, Ivana Alawi, TV Patrol, BIR, pagawaan ng paputok sa dagupan, sumabog, secure na maril ng trabaho, kinasuhan. 37 minutes ago, okay, sa pool sa CCTV, tubig tumaas kisame sa tubig tumaga sa kisame sa sinihan. Okay, ano to, exclusive, showbiz news, 3 lalaki nagbenta ng tuklaw. Babae timbog matapos madukot. Peso-dollar exchange. Marcos trust rating dips. Pari nawawala. Mabisang pasilip. Ayan, okay, Taal. Ano to, sumabog uli yung Taal? Sumabog ulit ang Taal. May explosion. Okay. Grabe, no? Kaya I wanted to watch kasi very interesting yung mga ganitong video eh. Amazing, Nature. Lakas okay. So, parang saglit lang. Okay, tas kumalma rin agad. Ayan. Okay, balik tayo sa scrolling. Ayan, dinagsa, biyahero, pauwi. Ano to? Sinong nirereklamo niya? Comelec News. Ayan, BRP Alberto Navarrete. Sekyong pumatay sa 2 kabaro. Okay. Soto Independent People's Commission Bill. EDSA. MISA. Weather update. Filipino Engineer. PCG question. Dado Banataw. Palasyo nagbitiw. Sa pagbibitiw ni Fajardo, tapos na ang kanyang tungkulin. Philippines to see balance payment swing to deficit this year. Ayan. So we are 2 hours ago. Wale-wale pa rin. Traffic. Security guard. Dog. Okay, bus. Long break. Pope Leo. Purple Heart. Babae matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayan, Dateline Philippines, Liberal de Lima. Paputok sa Bukawi. Torre, nanumpa as MMDA. Okay, Pope Leo, nanawagan. Okay. ICI lost cause na matapos mag-resign si Fajardo. Mandato na ICI sa kabila ng pag-alis. So, Noche Buena on 3 wheels. Stranger Things. Ivana Alawi. Wala na, naka one cycle na sila ng news, no? Walang banggit ng Kasi kanina, nung nag-start tayong mag-scroll, Ivana Alawi yung nasa top eh. O tas ngayon, Ivana Alawi na ulit. So, ibig sabihin, naka-isang cycle na tayo ng news na gusto nilang ibalita. Win Gatchalian, taas presyo gasolina, Pope Leo, ICI, Lacson, calls for probe, alleged budget insertion, may puhunan,
Kim Chiu, ayan. Naulit na, ayan. Naulit na si Kim Chiu. Kasi kanina nabanggit na si Kim Chiu eh, di ba? Mother of security guard. Ayan, nahulog sa bangin. 5 bahay. Sunog sa Sampaloc. United States carry out missile 5 hours ago. Walang mensahe si VP Sara. Ayan, VP Sara. Alex Ayala. Nag-ala Spider-Man. Malacanang says Fajardo has already accomplished her task. Ayan, MMMF. Pagsisimula ng EDSA rehab. Patay ang 6 na pasahero, yun sa Sorsogon. Okay, ICI, sunog sa Sampaloc. ICI na naman ulit. Smoke, MMF. Okay. Seven hours ago. So, 7 hours, ibig sabihin alas 12 to, no? Ayan, mga alas 12, mga after lunch nag-live si ano eh, natapos parang mga 2:30. Mga ganon. Ayan, so at this point, ayan, 8 hours ago, at this point, we can safely say that ABS-CBN News did not report on the revelation of Leviste. Tingnan natin doon sa News 5. Kasi yung News 5, nandun siya sa ano eh, nandun din siya sa press con kanina. Wala silang news, wala silang balita, kahit bit ng news, hindi sila, at least ABS-CBN, hindi sila nagbigay ng balita. Tingnan natin sa News 5. Ayan. ABS-CBN, wala talaga eh, no? Tangina. Mall sa Divisoria nasunog, volcanic eruption, aksidenteng dulot ng illegal na paputok, US strikes Nigeria, flood control probe, ayan, ito, may nagtangkang manuhol. Isiniwalat ni Batangas, si News 5 merong isang pinick up 48 minutes ago. Isiniwalat ni Batangas 1st District Rep Leandro Leviste na mayroon umanong nagtangkang manuhol sa kanya kapalit ang kanyang pananahimik sa issue ng budget ng Department of Public Works and Highways. Tumawag umano kay Leviste ang isang mataas na DPWH official noong Oktubre para alukin siya ng dagdag ang pondo para sa classroom ng kanyang distrito basta't huwag siya umano magsasalita. Nangyari umano ito sa kalagitnaan ng kanilang press conference sa Kamara kung saan isiniwalat niya ang appointees ng DPWH na umano'y konektado sa contractors. Tinawagan ako para sabihin na yung para sa distrito ko ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin ang DPWH budget system sa buong bansa. Ayun. I think it's pretty accurate. Ayan. So, meron silang isang news. News 5, meron sa isang balita. Ayan, survey. Fajardo, West Philippine Sea. Ayan. Ito meron uli sila. 1 hour ago, meron uli silang embot. Teka, tingnan natin. Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa, sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Lulungkot ko po. Oo. Okay. I remember. Kaya siya naiiyak kasi nga parang feeling niya hindi dapat umabot do sa ganun yan. Kasi to be fair naman dito kay kay Kong Leviste. To be fair sa kanya, nagsasalita talaga siya sa yung si Cabral, ito yung files niya, marami yang
maraming information. Kailangan pangalagaan yung mga files na yon. Sinabi niya na yan eh. Sinabi niya na yan early on. Merry Christmas, Joey. Sa wakas, sa abutan ko live mo. Lagi na lang akong team replay. So, si News 5, it looks like News 5 is reporting on it. Although, they are not reporting on yung sinasabi kong pasabog, no? Yung submission ng mga congressman na hard and soft project for fiscal year 2026. Diba? Hindi nila no? Hindi nila nire-report. And I think that is one key, key piece of information. Or at least a scenario that will force the House of Representative members na umamin dun sa mga projects nila. Ayan. So si News 5, ang inaanggulo lang niya yung suhulan. Okay? Yung suhulan lang yung inaanggulo niya. So si Marian Enriquez nag-pick lang ng isang, they did not talk about the Taga News 5 ba yung spicy magtanong din? Oo, taga News 5. Ayun. Pero rin medyo maanggulo rin tong mga reporting ng News 5 kasi 3 hours ago ni-report niya, sabi ni Leviste, I kindly ask Yusek Claire Castro to confirm with Sec Vince the data showing alleged cabinet officials as proponents in the budget insertion. Sa mga sarili nilang obligasyon, huwag nilang iutos o ibliga sa iba ang pagpapatotoo sa mga sinasabi nila. Sinagot na to ni Leviste Pero ngayon, doon sa news ng News 5, para bagang open pa rin yung banat ni Claire Castro. So nakita niyo meron ring may manipulation talaga sa sa media. Talagang they want to make it appear as if hindi pa yan na-address ni Kong Leviste. Ayun. Tapos later on, pa niya, yung kumbaga parang, 3 hours ago, this is already after the fact na sinabi na na galing kay Vince Dizon yung files, kinonfirm ni Vince Dizon yung files, ay correct, ganyan. Pagkatapos, finisher pa rin nila si Claire Castro saying na it is questionable. At this point, if you are saying that the files are questionable, you have to show proof that it is questionable. There is no proof that they really come from the Department of Public Works and Highways. Ang problem kasi dito, a government official is talking about the validity of the file. And if I remember it correctly, Kong Leviste already provided proof of communication with DPWH pertaining to that file. Ngayon, ikaw, Claire Castro, putang ina mo ka, since ikaw yung nasa executive department, ilabas ninyo yung communications sa part ng DPWH at ipakita ninyo sa data management system ninyo kung totoo o hindi na merong ganong files sa department ni Cabral. Ganon yan, gaga. 'Di ba? Miss Joey, si BBM daw ang nag-announce ng sagot dyan kay Leviste since siya ang main reporter ng palasyo. Di nakikisaw si Legarda sa anak niya, which is okay para hindi gumulo, sabi ni Diste. Actually, sa totoo lang, ako major turn off talaga ako kapag kinokontrol si Lian Leviste ng nanay niya. Pero parang feeling ko, nag-giveaway si Lauren Legarda sa anak niya. Ayun.
Sabi ni Madam Vilay, bakit ka nagmumura? Palamura po talaga ako, lalo na sa mga bullshit sa gobyerno. May problema po kayo doon? May problema po kayo? Alam mo, Joey, tuwang-tuwa ko kahapon, kausap ko family ko sa Pinas at sila mismo nagsasabi about sa kagaguhan ng government. Di ako nagsasalita sa kanila, but I'm so happy na mulat na ang family ko. Sabi ni Lulu, Mama, yes, totoo. Totoo. Pakinggan mo yung style ni Marion sa pagtatanong. She sounded irritated with Leviste. Oo nga. Actually, medyo unprofessional. Unprofessional talaga. Unprofessional, hindi medyo. I think there's scheme going on within. I think lang ha, sabi ni For Universe. Anong scheme? Scheme on what? Okay yun kasi bilang nanay, parang may tiwala ka sa kakayahan ng anak mo, pati tatay di nakikisawsaw, sabi ni Diste. Well, turn off talaga. Kasi si Lauren Legarda, parang noon kasi siya na control freak eh. Noon talaga siya na control freak. So, mati-turn off talaga ako kapag kinokontrol niya yung anak niya. Ayun. Ngayon, since si Lian Leviste, it looks like mukhang ano siya, no? Kasi itong ginagawa ni Leviste na to, mahirap to ha. Inaaway niya yung buong, low-key, inaaway niya yung buong Congress eh. So, parang tingnan natin hanggang saan ang tibay ni, ni Lian Leviste. Pero matindi itong ginagawa niya na to. Matindi yung niya, matindi yung task na napili niya. Ngayon, sa akin naman ganito. Marami kasing nagdududa kay Lian Leviste na parang, ano yan, nangangarap yan maging senador in the future, ganyan, or baka yan, Trojan, or whatever, ganun-ganon. We do not really know eh. Maaring tama kayo, no? Doon sa mga ganyan yung hirit. Ngayon, kung tatakbo siya ng senador, edi magpakitang gilas siya. 'Di ba? Dapat lahat ng ginagawa niya na to magkaroon ng result para maging deserving siya na manalong congressman kung gusto niyang manalong senador, kung gusto niyang tumakbo senador in the future. Ganun lang naman kasimple yan eh. So ngayon, yung allegation na, hindi, kaya nagpapasikat lang yan si Leviste kasi gusto niyang tumakbo as a senador. Well, kung gusto mo talaga tumakbo bilang senador, kailangan mo talaga magpasikat. Ganon. So ngayon, in the course of pagpapasikat mo, kailangan yung pasikat mo, bongga. 'Di ba? Kailangan bongga. So ngayon sa akin, wala akong dyan, hindi ko parang, di kung gusto niya tumakbo, di tumakbo siya. Ang tanong, iboboto ba siya? 'Di ba? Iboboto siya ng tao kung sa tingin ng mga tao, yung kanyang mga ginawa ay enough para makakuha siya ng national vote. 'Di ba? So, parang sa akin hindi yan issue. Kung gusto niyang tumakbo, hayaan niyo siyang tumakbo. Tao naman ang magsasabi niyan kung mananalo siya o hindi. Okay? Ngayon yung pangalawa, hindi kaya Trojan horse tong si Leviste, hindi ba parang baka meron tong agenda na iba, ganyan-ganyan. Sa totoo lang, if I'm going to be very, very, pragmatic about this, I think meron. Wala namang politician na gagawa ng ganito nang walang agenda. 'Di ba? Wala namang, ganyan, kung ano yung agenda niya, hindi natin alam. We would never know for sure. Okay? Hindi natin alam. But in the course of whatever yung trip ni Leandro Leviste dito, nagbe-benefit tayo. Kasi kine-question niya yung sistema ng DPWH eh. Basically, in-expose ni Leandro Leviste that DPWH is the new pork. It is pork barrel. 'Di ba? Sobrang matulungin si Miss Joey. Patola siya sa trolls dito para kumita at may ipakain ng mga trolls sa pamilya nila. 'Di ba? Para syempre, alam ka naman mamatay sa gutom. 'Di ba? He looks sincere though the way he talks. Alam mo na nahihirapan siyang mag-communicate kasi mukhang hindi naman talaga magaling magtagalog tong si Lian Leviste. Pero the mere fact that he tackles this really, really complicated issue, ang laki ng bayag ni Leviste ganon. So ngayon,
Yung intention ni Leviste, we will never know. Maaring tama kayo, maaring yung iba na duda kay Leviste, maaring tama sila, baka may agenda tong iba or whatever, ganyan-ganyan. Pero ang point ko is kung ano man ang trip niya, as long as may ginagawa si Leviste that is going to be helpful in truth-seeking, o sige, okay ako dyan. Wala akong problema. Wala akong problema. Ganon. In the same vein nung kay Toby Chanco, no? Naalala niyo si Toby Chanco, 'di ba sabi ko sa inyo noon, sa mga nakikinig sa akin ng live ko for the longest time, ano ba yung stand ko kay Toby Chanco? Si Toby Chanco ay bata ni BBM. Si Toby Chanco ay definitely in the game in order to protect BBM. Because that's what he is. Sinabi rin naman niya yan. Sinabi rin ni Toby Chanco noon na kaya ako nagsasalita kasi inutusan ako ng presidente, ganyan-ganyan. So definitely, yung pagsasalita ni Toby Chanco is in light of, kumbaga parang he's putting a cushion sa hate ng mga tao kay Bongbong Marcos. At the end of the day, kaya nagsasalita si Toby Chanco is kasi gusto niyang mabawasan yung galit ng tao kay Bongbong Marcos. Pinoprotektahan niya si Bongbong Marcos. Di ba napag-usapan natin yan before eh? Ganun yung eksena ni Toby Chanco. However, Toby Chanco, in the course of doing that, revealed so many information that were important for truth-seeking on the budget. Diba? Toby Chanco wife is related to BBM. Yes, sa Romualdez side. Ayan, sa Romualdez side. Yung parang pinsang buo ni Martin Romualdez, yung asawa ni Toby Chanco. Ganon. So anyway, ganon sila. Ganon siya. Joey, no makeup please. Sabi, wala po akong makeup. Nag-lipstick ako ng onte, pero wala akong makeup. Ayan. Wala akong makeup. Maayos na lang yung kilay ko kasi pinaayos ko yung kilay ko eh. Ayan. Toby Chanco is the cousin of BBM. Ay, magpipinsan yan. BBM, si Martin, at saka yung asawa ni Toby Chanco. Ayun. So, ngayon, yun yung sitwasyon. Ngayon, in the same light, kay Congressman Leviste, hindi rin natin alam yung yung intention niya eh. Hindi rin natin alam, and I don't think we're going to know for sure kung ano ba yung intention niya. But regardless, whatever Kong Leviste is doing right now, like for example, he's challenging the budgeting process of DPWH. Diba? Challenge niya yung pagbabudget sa DPWH eh, na dapat hindi yan ganyan. Dapat walang allocable, outside allocable, ganyan. Dapat walang mga ganyan-ganyan. Ayun. So, kung magtatagumpay ang pangalan nito, kung magtatagumpay si Kong Leviste dun sa layunin niya na tibagin yung DPWH system, kasi pork yan eh. Hindi yan dapat ganyan. Hindi yan nagagamit in order to manipulate the House of Representatives. 'Di ba? Hindi siya dapat ganyan. Kasi nga, kung ganyan ang magiging dating, o edi wala nang debate sa Kongreso, putang ina. Lahat kayo, kiss ass na lang para makuha nyo yung budget na gusto nyo. Wala nang debate. Patay na yung House of Representatives kasi wala nang debate. Just like what happened in the 19th Congress. Diba? Kung ano lang yung gusto nila, yun ang mangyayari. Ngayon, pag hindi ka kumumpi sa gusto nila, wala kang budget. Ganun lang kasimple. Kung mananalo si Kong Lian Leviste doon sa ginagawa niya, regardless kung ano yung intention ni Kong Leviste, it's going to benefit us, the Filipino people. Diba? I had been very, very consistent in this kind of approach, no? Yan din yung ginamit kong approach kay Senator Amy Marcos. Diba kay Senator Amy Marcos, ang dami nagagala, ay hindi, si Amy Marcos, ganito, traidor, Marcos pa rin yan, kineme. Kaso nga lang, yung ginagawa ni Amy, nagbe-benefit tayong lahat. Yung mga ginagawa ni Amy sa Senado, nagbe-benefit yung Pilipino. Kinontra niya yung People's Initiative. Sinasabi niya, DDS talaga siya.
Sinasabi niya na talagang, kay Inday talaga ako. Nag-hearing siya tungkol doon sa kidnapping ni PRRD. So, ngayon, ibig ko sabihin, at that time, I'm explaining here the yardstick that I am using, ha? Okay? The yardstick that I am using here. Kailangan, ang tingin natin sa politika, kung merong ginagawa yung politiko na useful para sa cause natin, tanggapin lang natin. 'Di ba? Ngayon yung inyong mga gut feel na, hindi, traitor yan, or ano yan, ay hindi, ginagamit lang yan, or whatever, ganyan-ganyan. You may be right with your speculations. Pero, kapag kasi pinakinggan natin yung mga takot ninyo at hindi natin pinakinggan itong ginagawa ng ganito na maaari naman tayong mag-benefit, sino ang talo? 'Di ba? Sino ang talo? Tayo. 'Di ba? Yes, verifiable naman ang sinabi ni Leviste. Kung ano pa man ang goal niya, it will benefit us. Mas okay kung mag-ingay kesa sa iba na tahimik lang. Correct! Malalaman ko na lang na isang politiko Duterte pag kinasuhan sa news. True. Kapag kasi Lian Leviste, biglang kinontra-kontra na, kinasuhan na, ganyan-ganyan. O, ibig sabihin, mukhang Duterte gay rin tong si Duterte gay rin talaga tong si Leviste, ganyan. Ang kagandahan kay Leviste, hindi siya masyadong takot to do something like this. Kasi bilyonaryo na tong si Leviste. Maraming pera to si Leviste eh. May negosyo yan eh. Power plant ang negosyo niyan eh. And he built it when he was very, very young. Kesa sa mga pink, mas okay pa pag nakawan lang ang pondo ng bayan, wag lang mapalitan si Marcos ni Sara. Kaya quiet sila hanggang 2028. True. Ayan. Okay? So, yun yung yun yung, I really wanted to give a quick reaction dito sa ginagawa ni Kong Leviste. Kasi parang, what do we really make out of his actions? Again, rundown lang natin, before I end this live, i-round down lang natin. Number 1, wala siyang allegation ng corruption or whatsoever. It looks to me na ang direction ng kanyang mga exposés na to is because ang sinasabi niya is that you should not be scared of transparency. Okay? Number 2, you can actually save yourselves by justifying all the things that you did for the national budget. So, yung mga submission ninyo ng hard and soft projects, i-reveal ninyo kung ano. And you justify it, that it is absolutely necessary. 'Di ba? Yung mga pinangalanan sa Cabral files, i-identify ninyo yung mga project and justify ninyo kung bakit kailangan. 'Di ba? Sabi ni Rin, Joey, I will use your live to inform Filipinos living in Germany na open na ang voting registration para sa 2028 election. Thanks. Okay, sure. Ayan, binasa natin para sa kaalaman ng lahat. Yung mga nasa Germany, Filipinos living in Germany, open na daw ang voting registration para sa 2028 elections. Sabi ni Sofia, Miss Joey tries to eliminate refined sugar to reduce acne. Try to eliminate baka sinasabi niya, try to use refined sugar to eliminate acne and get younger skin. Yun ba, Sofia? Try ko yan. Sige. Miss Joey, si Dizon ba maka Duterte o maka Marcos? Nakakalito naman, di ba siya namuno sa SEA Games 2019? Technocrat kasi supposedly yan si Vince Dizon. Pero alam mo, you should not look at people as maka Duterte or maka lalo na kapag nasa pwesto na sila. You question them based on doing the right thing. Well, no, si PRRD yung presidente, maganda yung performance ni Vince Dizon, maganda yung paghawak niya sa SEA Games. Pero ngayon, ni si Bongbong Marcos na yung presidente, magkandatai siya sa pagde-defend sa BBM admin. Ganon. So,
It looks like si Vince Dizon, maganda ang performance niya according kung sino ang amo niya. So, hindi siya maka-Duterte, hindi rin siya, I don't think maka-Marcos din siya. I think maka-power siya. Kung sino ang nasa power, dun siya. Ganun. Ayan lang. So, I think, yung ganitong klaseng system ng pangingialam ng House of Representatives sa pag-identify ng mga projects, it really reeks, systemic and systematic corruption. Yung ganitong klaseng sistema nila na, merong mga allocable sa mga politiko, merong mga outside allocable, meron sila mga proposal para sa kanila mga hard and soft projects. Tangina, executive na kayo? Kayo na executive dito. Ayan, si Rosana Fajardo ba yung CPA na taga-SGV? Lagas na ICI, wala nang gustong maging labanderang tagalaban ng dumi ni BBM. Ayun. Buisit, no? Sobrang buisit. May live ko ulit mamaya, Miss Joey. Very likely. Iniintay ko actually yung text ng kapatid ko. Kasi may lakad kami. Ayun. But anyway, so yun lang. I hope medyo mahirap pakinggan si Leandro Leviste kasi yung alam mo yung parang hirap siya mag-communicate. Parang ko sa kanya yung hirap siya mag-Tagalog eh. Yun yung weakness niya. Sana may timpuyat ulit para mabuhay ulit ang eyebags ko. I-watch ko again yung live by cam. Baka makita ko doon yung attorney Jolina. Di ko na nakikita sinalimutan ko na name ng dati mong guest na girl. Sino? Si Nick? Yes, modernist siya. Kaso naipit siya ngayon. Kala niya siguro makakaiwas siya sa politika at magtatrabaho lang siya ng maayos. Kaso politika lahat yung amo niya ngayon kumpara noon. Yeah. So, choice pa rin yan ni Vince Dizon. So, sa totoo lang, tarnish na rin siya because of the fact na he lasted that long under BBM administration. Kung ako ay Vince Dizon, mag-resign na siya. Huwag niyang i-allow yung sarili niya na magamit ni Bongbong Marcos para maglinis ng labada. Ganon. Yung lagi mo kausap dati, yung matalas din magsalita parang si Jam Magno. Sino? Babae? Babae? Marami yun eh. Marami yung pala guest sa akin na na feisty rin magsalita. Ayan. Anyway, so yun na lang muna. Babae. Okay. Baka si Nick yan. Ayan. So anyway, yun lang muna. And I think we should support Kong Leviste. We should encourage him and we should echo his sentiments on the DPWH budget process. Ayan. At least, kung yung pinaglalaban ni Kong Leviste na baguhin yung sistema sa DPWH ng pagbaba, because that's pork. That is actually pork. And kung ang presidente hindi madidemanda, ang DPWH pwede. 'Di ba? Baka si Miss Laika. Hi, Mama Ikeda Janet. Hello. Baka si LDC.
Oo. Si LDC. Si LDC nga parang hindi ko na nakikita masyado. Advice ko kay Vince, harap siya sa salamin. Compare niya face niya nung panahon ni... Mukha na siya stress. And Tico, maganda. Hello. Ayan. So, yun lang. Anyway, Merry Christmas sa lahat. Tingnan natin kung paano to mag-e-evolve. And I think we should all support yung ginagawa ni Kong Liviste. Kailangan na uhaw na yung mga tao sa I hope ituloy-tuloy niya to. I hope dire-diretsuhin niya. And kung magka-resulta yung ginagawa ni Kong Liviste, lahat tayo magbe-benefit siya Sino na lang ba natira sa ICI? Yung chairman na lang. Ayan. Hello, Miss Joey, watching here in hotel. Ayan, sabi ni Maria Elisa Johnson. Okay, ingat-ingat po kayo. Enjoy po kayo sa inyong staycation. Bye. I see you maybe later.